Kaugnay pa rin po sa tensyon sa Senado, makakapanayan po natin si UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Tamase. Si Maris po ito. Live po tayo sa Unang Balita. Alright, mukhang naka-mute po kayo. Pwede po bang... Magandang umaga po, Marisa, sa inyo mga taga-subaybay. Una po sa lahat, paano po usad yung paggawa ng batas at iba pang mga tungkulin ng Senado kung tabla ngayon ng majority at minority, may deadlock po eh? Well, yung paggawa naman ng batas, hindi niya nire-require theoretically na magkaroon ng isang mayorya at minorya na may more than 12 members. So as long as may quorum doon sa batas, pwede actually magpasa. Yung Senate President sa konteksto naman ng pagsusulat ng batas ay isa lamang na presiding officer. Ngunit yung realistic na nangyayari ngayon ay dahil tablado ang mayorya at minorya in terms of kung sino yung pwede talaga magpakita sa session hall ngayon, ay nahihirapan yung pagpapasa ng batas. At nakita na natin yan in the last 2 weeks, but especially in the last 2 days kung saan yung mayorya ay binoykot yung sesyon ng Senado. Paano kung wala po talagang senador ang makukumbinsing lumipat sa kabilang panig para magkaroon ng 13 members? So ngayon, sa nakita natin, hindi nagkakaroon ng quorum at all. Well, una, hindi po siya kinocontemplate ng saligang batas natin na hindi magpapatuloy ng trabaho yung Senado dahil lamang tablado o deadlock yung minorya at yung mayorya. Pangalawa, kadalasan kasi ang tinatanong ay mayroon po bang legal na avenue or legal recourse ang minorya at mayorya upang maresolba itong deadlock na ito. At unfortunately, ang sagot po talaga dyan ay politika, yung sagot po. So, importante po na magkaroon ng attempt na magkaroon ng consensus yung minorya at mayorya. Kung hindi na po acceptable doon sa tabladong partido yung kasalukuyang Senate President, baka maigi na po na pag-usapan kung mayroon po bang consensus candidate na ang trabaho lamang ay ensure na gumagalaw po yung proseso sa Senado. Pero so far, at least from the public view, hindi pa po natin nakikita yung ganoon na galawan. Pinagre-resign po kasi ng minority bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Ano po ba ang magiging implikasyon nito? Kung magre-resign po si Senate President Cayetano, yung direct implication po niya ay kailangan po maghanap ng bagong Senate President. Sa saligang batas po natin, ang required po ay hindi lamang paramihan. Ang required po ay majority of all of the members of the Senate, which means at least 13 votes po sa kasalukuyan, even if wala po si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So ang hindi lang po natin alam ay kung mayroong interpretation eventually na papayagan na mas mababa than 24, so over 22 and therefore 12 yung magiging majority nun. Pero sa kasalukuyan po at batay din po sa nakaraang practice ng Senado ay 13 po talaga yung boto na inaantay natin. So again, kailangan kahit papaano yung both minority at yung majority, pag-isipan nila kung ano yung pinakamabuti sa institusyon. Napakababa ng kumpiyansa ng mamamayan sa Senado ngayon at bahagi ng pagbawi po nung lack of confidence na yun ay ang pagpapakita na bagaman hindi sila nagsumasang-ayon sa maraming bagay, at least yung sa desisyon kung sino ang presiding officer nila ay kaya naman nilang pagkasunduan. Pero mayroon po bang pwedeng pumagitna sa labas ng Senado para maresolba yung gulo riyan? Mayroon naman po, at hindi po siguro korte ang sagot doon. Yung Senado po natin ay isang proud institution, mahaba po ang kasaysayan niyan. Napakadami pong former senators na wala na po sa chamber ngayon na maaaring mag-serve as mediator. So pwede po sigurong maghanap yung minorya at mayorya ng isang former senator na acceptable sa parehong partido upang immediate lamang pagkasunduin yung dalawang partido. Potentially, isa po siyang solusyon. Pwede din naman pong hindi former senator but isang individual na ginagalang nung parehong minorya at ang mayorya. But ang punto po ay bahagi po ng trabaho ng Senado yung pagpupulong at pagpapasa ng batas. So hindi po pwede itong sitwasyon na parang forever po silang naka-impasse. So hindi po manggagaling sa ibang sangay ng pamahalaan? Meaning the judiciary and the executive? Yes, napakahalaga po noon. So yung independence po ng Senado, gaya nga po ng na-raise ng mayorya, napakahalaga po niya doon sa institusyon at doon sa mga tradisyon ng ating Senado. So rather than maghanap po sila ng tulong sa ibang sangay ng pamahalaan, mas makabubuti po doon sa struktura ng saligang batas natin kung internally aayusin ng Senado yon. Ngayon kung tablado na talaga sila, mas makabubuti pa rin na humingi sila ng sangguni sa isang ex-member nila or former senator
na potentially pwede pong mag-broker ng consensus. Kasi ultimately, ang kailangan lang naman ay isang acceptable na Senate President. Hindi po siya kailangan yung pinaka-popular. Kailangan lamang po na patas yung tingin niya. At currently kasi, with all due respect, mukhang hindi na po yun yung tingin ng minorya doon sa kasalukuyan. Yung minority po, nag-walk out. Yung majority naman po, 2 araw nang hindi uma-attend ng sesyon. May nakikita po ba kayong paglabag sa parehong panig? As of now, wala naman po, no? Kailangan din po natin kilalanin na yung boycott or yung pag-walk out ay in our Senate practice, traditional at lehitimong pamamaraan ng pagpapakita ng isang strong na reaction or displeasure. Siguro, ang kailangan po nating tignan ay yung bakit po, no? Bakit po sila nag-walk out or bakit po sila nag-boycott? So sa kaso po ng minorya, pag tinignan po ninyo, yung pag-walk out po nila ay galing doon sa parang inis or even disgust doon sa perception nila na binabraso yung pagpapalit ng rules. Yes. At atas yun in the sense kasi sa Senado natin at sa tradisyon niya, yung pagpapalit ng rules ay isang consensus. No? Mayroon silang agreement talaga kasi ito yung rules of the game or ito yung parang rules of play sa loob ng Senado. So, mayroon talagang effort na dapat magkasundo sila sa patakaran. So, kaya ako siguro sila nag-walk out kasi ang perception is binabraso yung pagpapalit ng teleconferencing. Okay. Pagdating naman dito sa mayorya, tignan natin mabilis yung reason niya. Ayon doon sa press statement ay to protect yung independence ng Senado. So siguro valid po yun for the first na boycott. But yung succeeding days, dapat mapag-isip na po tayo. Yung traditional defense ng Senado po doon sa attacks on its independence ay pagsasalita, pagbibigay ng privilege speech, pag-participate sa debate sa Senate floor at hindi po yung pananahimik. So kailangan din po tignan kung yung dahilan po ba na iyon, no, yung patprotektahan yung independence ng Senado ay totoo po or mas may iba pong konsiderasyon, no? Potentially yung pagpapalit ng liderato. Alright. Maapektuhan po ba yung kailangang 16 votes to convict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung nabawasan na nga yung mga senador? Sa ngayon, of course, hindi mahanap si Senador Bato at si Senador Jinggoy ay nakakulong. Kung tinitignan lamang po natin yung established na jurisprudence, no, yung desisyon na ng ating korte, malinaw po kasi yung pag-interpret ng salitang all the members. At yun po yung salita na lumalabas doon sa bilang sa impeachment. So hindi po ibig sabihin na 2/3 lamang ng dumalo doon sa pulong or 2/3 lamang na dumalo doon sa mga pwedeng dumalo o hindi po naka-aresto. Ang requirement po talaga ay 2/3 ng 24 or yung kasalukuyang membership. So 16 po yun, no, sa kasalukuyan. So kahit makulong pa ko yung 5 o 4 po sa kanila, hindi po mag-iiba yung number na iyon kung titignan natin yung established jurisprudence. Ngayon, kinikilala din natin na sa kasaysayan naman ng Senado natin, hindi naman po siguro ganito kataas ever yung risk na sobrang daming pwedeng maaresto. So whether mag-iiba yung interpretation nito, no, titignan natin kung paano siya binabasa ng Senado or ng Korte at ng iba pang sangay. Baka in the future, no, potentially, mag-iba yung ibig sabihin noong all the members na iyon, at least dito sa particular na konteksto na ito. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin, sa inyo pong panahon. Attorney Paolo Tamaseng, Associate Dean po ng UP College of Law. Maraming salamat din. Magandang umaga.